Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa punto ito, ating pakinggan at kung nag-aral ang isang napakagandang kwento hinggil sa isang bagama. Araw noon ang pagtatapos sa National High School o sa Senior High School ng isang paaralan sa isang bayang hindi gaanong kilala. At punong-puno ang graduation hall sa mga mamamayan sa naninirahan at sa mga nagiging panayin sa naturang graduation. Matapos ng sabitan ng medalya, ang nagiging valedictorian sa Senior High School at siya ay magtatalumpati na o sa kanyang pagtalumpati sa kanyang valedictory address. Matapos niya ang mabati ang mga panahing pandangal, ang kanyang mga guro, ang kanyang mga kaklase, ang community school at ang kanyang mga kaibigan, mga bisita, tinanggal niya ang kanyang medalya sa kanyang liig. At ang sabi, may isang taong higit na karapat-dapat kay sa akin na sabitan ng medalyang ito, ng medalya ng karangalan ito. At bubuong kababaang loob na kanyang hiniling na siya ay pahintulutan na tawagin ang kanyang ama na noon ay nakaupo sa isang silya kasama ang mga graduates. At pinunlakan naman siya ng kanyang mga guro, ng mga namamahala ng paralan at tinawag ang kanyang ama. At nakaharap na niya sa stage ang kanyang ama, kanyang sinabi na mula nang siya ay naulila, nang siya ay nasa elementary, hindi na nag-asawa ang kanyang ama, itinataguyod siya sa kanyang pag-aaral. Binuhay siya na isang mabuting bata at isang mabait na anak. At kung sino man siya ngayon, at ano man siya ngayon sa paningin ng kanyang mga kababayan, siya ay nagiging ganap sa kanyang pagkabata ngayon, sa kanyang pagiging estudyante ng dahil sa kanyang ama. At isinabit niya ang kanyang medalya sa leeg ng kanyang ama. Nagtayuan ang mga taong nagpalakpakan, hinahangaan ang valedictorian. Ngunit hindi nagtapos ang ating salaysay dito. Sapagkat dumating na ang pagkakataon upang magsalita ang commencement speaker. Marami ang nabigla at marami ang natutuwa sapagkat inanunsyo ng naturang panauhin na siya ay isa sa mga nagbayari ng isang kolehiyo sa kanilang siyudad. Siya ang pinaka-presidente at sa mga pagkakataon yan, sa kanyang pagbalik sa kanila, kanyang isasama ang mag-ama. Bigyan niya ng marangal na hanap buhay ang ama at paaralin ang bata, ang valedictorian, na bilang isang scholar at may kasama pang allowance hanggang sa makaya nito, hanggang sa matapos ang kanyang kurso at hanggang sa magkaroon na ng pagkataon upang sa mismo ay maghanap buhay. Mga kagabay, ang salaysay na ito sana ay magiging aral sa mga anak at sa mga magulang na mahalin ng isa't isa, palakihin, pag-aralin, gawing mabuting anak ng magulang ang kanyang anak
at ang anak naman suklian ng pagmamahal ng magulang hanggang sa kanilang pagtanda. Makikita natin dito sa salaysay na ito kung gaano pinalaki ang anak. Ilang taon na nag-iisa ang ama na nagiging nanay at tatay ng kanyang kaisa-isang anak. Ilang taon na binubuhay niya ang kanyang anak, inalagaan at inaasikaso ang kanyang hanap buhay. Sa ngayon, bihira natin makikita ang ganitong mag-ama, ang ganitong magkapamilya na nagmamahalan sa isa't isa. Dahil yata sa sinasabi nilang teknolohiya, kaya sa mga sa henerasyon ito ay talagang ibang-iba kaysa mga nakarang henerasyon. Hindi natin sinasabi na sa noong mga nakarang henerasyon, panay mabuti, panay mabait ang mga magulang, panay mabait at panay mabuti ang mga anak. Ngunit ibang-iba sa ngayon. At karinawa, maibalik natin. Hindi naman tayo babalik sa luma. Maski na yun lang naman pagtitinginan ng isang pamilya. Na sana magiging bahagi ng ating buhay ang Holy Family. Na sana magiging bahagi ng ating buhay pamilya ang mga pamilyang ating nalalaman nagsasama na may pagmamahalan buong buo. Kilala natin, alam natin kung sino ang mga magulang at kung sino ang mga anak. Mahirap hanapin sa panahon ito. Marami na tayong nakausap na gumagawa ng mga salaysay, gumagawa ng mga kwento, gumagawa ng mga reflection hinggil sa pamilya. At marami ang nagsasabing ibang-iba na sa ngayon. Hindi naman natin sinasabi na ang isang henerasyon magiging henerasyon ng kasunod o ng madarating henerasyon. Ngunit sana magiging bahagi ang mga henerasyong mabuti sa mga susunod na mga henerasyon. Sa ngayon, nakakahiya ang ating bansa. Sa ngayon, nakakahiya ang mga Pilipino. Wala na pinag-uusapan sa mundo, kundi ang pagiging magnanakaw ng ating mga nasa gobyerno, ang pagiging mandarambong ng ating mga government officials. Malala, matindi, sagad na sagad. Maalala ko tuloy nung tayo ay nag-aaral pa sa elementary nang nabasa natin sa history, sa kasaysayan ng bansa, ang pagdating ng mga Kastila. At nakilala ang bansa natin noon sa tawag na Las Islas de los Ladrones, ang isla ng mga magnanakaw. Ito ang nagiging binyag ni Magellan sa mga katutubo, sa mga sumalubong sa kanila noong sila ay dumaong sa Limasawa Island. Sa isla ng Limasawa sa Leyte, nang dumaong ang mga Kastila. Nagnakaw ang mga katutubo, pinananakawan ang galyong ng mga Kastila, niransak, kinuha ang makakain, itinakbo ang mga kagamitan. Kaya ang tawag ni Magellan sa Pilipinas ay Las Islas de los Ladrones, the Island of Thieves. At ngayon, sa nakikita natin sa ating pamahalaan, sa nakikita natin sa ating mga government officials, sa nakikita natin sa ating mga public servants, hindi lang Island of Thieves, kundi a country of people who are greedy of wealth and lust for power. Masyado nating ipinapailan ang pagmahal natin sa huwad na kapangyarihan at sa nakaw na kayamanan. Yan ngayon ang bansang Pilipinas. Ang lungga ng mga magnanakaw, ang lungga ng mga mandarambong, ang lungga ng mga api. Kailan pa natin maibalik ang naglahong karangalan ng ating bansa, ang tinatiguran tayong perlas ng silanganan.